Welcome to our home! Good morning guys! Kumusta? Andito kami ni Mrs. Binilikin namin yung cabin dito sa bundok sa California. And we're so happy being here kasi sobrang tahimik. Tsaka you're one with nature. Tingnan nyo guys. Oh. Paikot kasi dito guys sa bahay na to. Nasa maliit na cabin na to ay mga puno. Wooded talaga yung area. Sobrang tahimik, maririnig mo yung mga huni ng ibon sa paligid. Tsaka, medyo malalayo ang kapitbahay. So, by the way guys, yung property na to ay nakita lang namin sa Zillows. Naghahanap na po kasi kami ni Mrs. ng property na mountainside or parang off the grid sana. Kaso lang, nakita namin to na sa pagtingin-tingin namin sa mga properties along sa county na we belong to. So, ito yung nakita namin. Ito ay parang log cabin or log home. Puro wood yung niya, maliban sa foundation, which is concrete yung foundation niya. And malalaki yung mga columns. And luma lang po siyang cabin pero materialis puertes pa rin talaga siya, mga hardwood yung mga ginamit nilang kahoy. Tapos yun nga, yung pinaka the best ay yung location niya talaga. So this is around 3,000 feet below sea level, yung elevation niya. And then andito sa mountain town na kukunti lang yung tao. Bali nasa 11,000 lang yung population dito sa bundok na to guys. So, yan yung bahay, oh. Makikita nyo, lalaki ng mga poste. Tapos, yung mga kahoy niya, hindi talaga yung mga kahoy niya, yung mga solid wood talaga na mga makaluma, no. So, built siya in 1981. Meron siyang 3 beds, 2 baths. At meron siyang 2 car garage, no. Detached yung garage niya, which is, andyan, no. Yan yung garage niya. Ang maganda dito sa garage na to, mayroon siyang kwarto at saka toilet din dyan sa loob. So may nakatira daw po dyan yung anak ng may-ari. So mayroon siyang toilet, mayroon siyang maliit na kitchen, and may garage space din. So malaki din yung garage niya. So eventually baka dyan kami mag-move ni Mrs. I-convert namin siya as ADU. Accessory dwelling unit, kasi itong bahay na to guys, itong 3 bedrooms 2 baths, sobrang laki nito. 1,873 square feet. So kung kami lang ni Mrs., 3 kwarto, 2 bath, sobrang laki. So okay na kami sa tiny house living, di ba? Lalo na pagka nag-retire na kami at tumanda na. So it's either we rent this out or ipa-Airbnb namin, kasi ang ganda rin talaga, oh. Pwedeng bakasyonan, parang vacation home. And tinan nyo guys, oh, yung mga puno. Sobrang ganda. So yun, tapos aside from 3 beds, 2 baths, tinan nyo yung deck nila, oh. Ang lawak ng deck. Wooden deck. So kailangan na ng linis kasi maraming wala na kasing nakatira dito. Ay, si Mrs. So nagmumuni-muni. Mame! Anong iniisip mo, Ming? Iniisip ko, nakatira ako dito. Ganda, no? Tinan nyo, oh, guys. Solid yung mga kahoy niya. Wala pa naman kami nakitang bulok dito, ang part. So, ayos na ayos, guys. So, meron siyang chimney. Dalawa kasi yung wood ang tawag doon,
fireplace. So, dalawa yung fireplace niya. Isa dito sa may family room. Tapos dun sa main living area. Gusto ko rin dito guys yung mga glass niya. Oh. So, may double door na glass. Doon din may yung tawag doon? May bintanang malaki. And then, tignan yung mga column niya guys. Oh. Titibay nito. Lalaki ng mga poste niya. Ganda. Tapos, so, hindi na kami makapasok ngayon sa loob kasi hindi namin kasama yung realtor. So, kailangan magpaalam or may kasama kang realtor bago mo napasok ng loob. Pero, nagpaalam naman kami sa realtor namin. Okay lang daw naman as long as dito lang kami sa labas. Ito guys, oh, tingnan nyo yung karakter ng main door na to. Sobrang ganda. Tingnan yung pinto, solid wood talaga. So yung mga lumang bahay kasi grabing ganda ng mga nila, titibay na mga wood. Hi guys. Hello guys. Okay guys, so sobrang nagandahan kami dito sa lugar na to. Kasi pangarap nga namin ni Mrs. ang cabin life. Parang tumira sa bundok na medyo malayo sa maraming tao, hindi city life talaga yung gusto naming buhay. Lalo na siguro pag nag-retire na kami ni Mrs. Couple of years from now. Ang isa pang consideration na tiningnan kasi namin guys, hindi talaga kami mag-stay ng full time sa Pilipinas. So bagamat meron ko kaming may malit kaming bahay doon, tiny house, yun nga, na i-share na rin namin to sa inyo, yung tiny house namin sa Pilipinas. So, mag-spend na kami ng few months sa Pilipinas and then uwi din kami dito. So, sa US, di ba? Kasi, andito yung mga anak namin. Mahirap din na iwanan namin sila dito. Tapos, lalong-lalo pag nagka-apo tayo, di ba? It's gonna be a game changer pag may mga apo ka na. And then, yun nga, at least mayroon kaming maliit na bahay sa Pilipinas kung kailangan namin umuwi po doon. Ang maganda doon guys, yung almost beach property talaga yun, no? Kasi few minutes lang, nasa beach ka na. And then, yun, naisip namin ni Mrs. pag dito sa US, syempre hindi natin ma-afford yung beach property banda. Mountain, bundok naman na property, which is very suitable for our lifestyle. Kasi gustong-gusto talaga namin ay being one with nature talaga, hindi sa city life. Gusto namin ng tahimik. Yung hindi, yung pag parang uwi ka galing sa work, ay, nandito ako sa tahimik na lugar. Barangay matahimik. Kamame. Ay, ano yun, yung sabi mo, mamumundok muna tayo. Mundok. So, yun na yun. Ganda dito. Balik kasi kami ni Mrs. mag-camping, road trip, ganyan. So, ito parang magiging forever camping ka na kasi dito ko sa woods. mountain lifestyle, which we really love. Pwede kang magtanim-tanim dito, gardening, parang mini homesteading. Pwede kang mag-alaga ng manok, pato, ganyan. Siguro kahit isang baboy, no? Or huwag ng baboy, baka mamaho. Pero may mga ways naman para mag-alaga ng mga hayop na hindi na mamaho. So, kailangan i-maintain mo lang siya. Tsaka dapat dry yung beddings mo. Lalagyan mo ng mga hays, ganyan. Para hindi siya namamaho. Tsaka i-maintain mo talaga yung paglilinis. Pero yun, maging sustainable siya, may gulay, may garden, di ba? Yun ang masarap. Kasi itong cabin na to, guys, nasa ano siya? Nasa half an acre property siya. So, inahanap sana namin at least mga 1 acre. Pero malaking maintenance. Malaki yun masyado. Mahal mag-maintain, tsaka mapagod, lalo na pag may full-time job ka. Oo. Pero yung mga kasama ko, guys, meron silang 10 acres, 15 acres. Yung mga kasama Siguro, ko nurses sa, sa hospital. Mindset lang talaga. Paano mo i-manage. Yeah. So, parang feeling ko half an acre is enough for us. So, mga 2,000 square meters siya. 24,000
2,400 square feet, parang ganun. So, manageable para sa amin ni Mrs. kahit medyo magkaedad na kami. Kahit pa paano, kaya pa namin i-maintain compared mo kung mga 10 acres, 15 acres. May nakita tayong 15 acres yung kaso na Oh, yeah. hindi namin nakuha. Mas mura actually yun eh. Yun Kaysa talaga, dito. nasa bundok talaga O yun. sa bundok talagang ganda ng view. Ganda ng view. Overlooking yung mountain. Pero naunahan kami. Pero ang ano naman doon, mobile home lang po yun. Ito talaga, log home po ito. Cabin, ano talaga to. Maganda yung foundation, maganda yung mga columns. Matibay talaga siya. Super tibay talagang nakita namin po dito sa lugar na to. Nalabat first sight. Yeah. Nung makita namin ni Mrs. to, sabi ko, ito na yung bahay na para sa atin. So, magkano na po kami? Mag-o-offer na po kami sa may-ari nito, sa seller. So, kinausap na namin si Ate Ella, yung real estate agent na kinuha namin. Pero subject pa to for inspection. So, may home inspection, pest inspection. Alamin pa namin kung may makukuha kaming insurance dito, yung fire insurance, kasi ito po ay wooded area and may history na ng ano dito, ng fire. So, pero itong lugar naman na to, yung may mga portions ng town na to ang nasunog. Pero itong ditong malapit na community na to, yung buong neighborhood na to, hindi Wala naman po naman. siya nasunog. Kaya malalaki pa yung mga woods. So, malamang nga lang medyo mas mataas yung kanyang fire insurance compared mo sa sa towns, for example, ng Chico. So, mas mura doon. Pero still, ang mura pa rin po kasi ng benta nila nitong bahay na to. So, kinumpara po namin to sa mga neighboring listings. So, kung consider mo yung structure, yung laki ng lote, narinig nyo ba yun, guys? Baka hindi nila marinig kasi naka-mic tayo. Sobrang marinig yung mga huni ng ibon. So, yun, i-consider mo yung lupa, yung laki ng lote, tsaka ganda ng property. Aside pala dito sa dalawang structure na to, sa detached house, or detached garage, tsaka tong cabin. Ito palang cabin, 1,873 square feet. Yeah. Ang laki na nito. Laki, no? Hindi pa actually kasama tong deck. Yung deck, Ito lang kabahayan. Oh yeah, yung buong kabahayan lang, laki na. Tapos high ceiling. Tapos puro wood talaga siya. Kaunting ano lang. Yeah, konting ayos lang. Ayos, retouch lang kumbaga. Yeah, pipinturahan Pintura mo lang. Siya. And then yung detached garage, meron siyang 2-car garage. Tapos meron pa siyang mini room sa likod na pwedeng tirahan ka. May bathroom at saka May bathroom, tsaka bedroom. bedroom. So, Awan, galing no? ang galing nung ginawa nila. And then, meron pa siyang shed. Meron pa siyang shed sa likod. Pwede mong Yun ang malaking storage shed talaga. Malaki din yung shed. Pwede mong lagyan ng mga gamit, guys. Gamit, yeah. And then, pwede ka pang maglagay ng mga maliliit na ano dito, tiny house. Kasi, yeah, overlooking. AD yun, no? Mga ano lang. Accessory dwelling units, yeah, ADUs. Hopefully, We're so excited. yeah, we're so excited. Magbibigay na po kami ng offer namin within this week, and then sana i-accept ng seller, and then sana maging okay yung inspection, maging okay yung foundation, electrical, yung roofing, yung septic. By the way, septic pala yung lahat ng mga bahay dito, septic yung gamit, hindi yung city sewer. So, pati yung mga ano sana okay, yung mga ilalim niya. Plumbing, walang issue. So, kasi yun yung mga medyo malalaking gastos kung papagawa mo pa yun. Ngayon, kung may issue naman, siguro i-negotiate na lang din natin yung price. Yeah. So, pero mababa na talaga ito. Sobrang baba na ng asking price nung ng may-ari. Kaya, yeah, sana nga makakuha namin ito. We're praying na maging God's okay. will. Yeah, ito na yung maging forever home namin dito sa California. Yeah. Bakit ba eventually gusto na nating bumili ng bahay?
Hindi naman natin talaga sinabi na hindi tayo bibili. Sabi natin, sa banda-banda dyan, malay mo yung, makakita tayo ng, para sa atin talaga. Hindi naman as in, Totally ayaw totally natin. ayaw namin. Yeah, yung number one considerations kasi guys ay ayaw naming maulit yung nangyari sa amin nung nasa Canada po kami. Nagura-urada po kasi kaming bumili ng bahay. Parang 1 taon pa lang kami sa Canada. Bumili na kami ng bahay tapos hindi namin alam yung mga pasikot-sikot. So ngayon at least may experience na kami from that experience and then it's our 6th year here in the US. So 6 na taon na po kami dito. Okay din naman na yung income namin. Okay na yung finances kahit paano. Tsaka Medyo stable na yung trabaho. Maingat na tayo. Ayaw na natin maulit nga yung tama yung Right. yung nangyari, kumbaga. Lesson learned yun eh. Yeah. At saka yung bahay na to, based sa income po at saka sa finances namin, ay hindi naman kami mababaon talaga dito guys. Kasi reasonable yung price. Mas mababa sa renta namin. Tapos, yung utilities nito, mas magiging mababa din kasi dito kami sa bundok. Meron siyang fireplace. Ang nalalakihan lang kami sa bayan, yung sa winter, yung gas. Gas at sobrang mahal. tsaka AC. Yeah, tsaka sa Sobra. pag sa summer naman, sobrang halos 24/7 yung Oo. AC. Yeah. Kaya ang mahal din. Dito sa bundok, guys, electric fan lang pwede na. Kaya bababa yung kuryente namin. So, kataasan. At saka kung gusto mo talagang pumunta ng bayan, madali lang naman. May sasakyan naman. Di bali sana kung kagaya ng unang panahon na kailangan pa ng kabayo or mga paragos. Oo. Di ba? Accessible naman. Maganda yung kalsada. Oo. Ano lang, mabilis lang pumunta ng Tapos bayan. ang ganda ng view pagka Oh, yeah. nag-drive ka, makikita mo yung Canyon. magkabilang Canyon talagang views. So, super So, ganda, at relaxing. maintindihan to ng mga nature lover, pero syempre yung mga medyo, sabi nga sa mga city life, hindi nila masyadong magigets. Pero sa mga nature lover, alam ko maintindihan nyo kung bakit. Yeah, sobrang ganda. So yun, pero kanya-kanya naman tayo, hindi naman ibig sabihin na kami sa city. Yeah. Yeah, kasi may mga tao talagang gusto yung city. Oo. Tayo wala. naman kasi mga taga-bundok tayo. Kahit sa Pilipinas, sa Sa Pilipinas. Batangas Oo, sa bundok din ako. Oo, si Mrs. pinanganak sa Mindoro, lumaki sa Lumaki sa Batangas. mga mangyanan. Mangyanan. Oo, edi syempre pagka dating ng Batangas, Batanggenyo naman. Oo, marami naman. Simpleng buhay lang Oo. talaga. Sa ako naman, galing akong probinsya. Pinanganak ako sa Samar Leyte. Pasagpuntahan ng Punta kami ng Palawan. Doon ako madagat lumaki. uli, madagat. Dagat Digay. naman. Beach life yun. Yung island living naman din. So, Sarap yan ng gayon. yeah, hindi talaga kami sanay sa mga malalaking cities. Kasi sa Canada naman, gayon din. Sa Canada, tumira kami sa Rocky Mountain House. Rocky Mountain House na Ano lang po yun? small town lang din siya. Kasi masarap naman ang tumira sa city. Mas Kasi convenient. marami ka ng madali mo ma-access yung mga gusto mong puntahan. Pero maganda rin yung may kaunting challenge ba? Challenge kang Yeah. Dito guys, challenging. hindi na kami bibili ng firewood. Kasi ang dami mga Dami, tumbang amaze kahoy ka. dito. Talagang, So magsisibak ka lang ng kahoy. Yun nga yung challenge, magsibak ng kahoy. Magsibak. Pero may mga wood splitter naman. Madali lang naman siguro. tsaka every magsibak. winter lang naman yun. Kapag winter, Oo. mabilis lang ang winter dito. Siguro mga 3 months. 3 to 4 months lang. Yeah, 3 to 4 months. Pero dahil bundok ito, medyo Mas malamig talaga malamig, dito. oh. May firewood naman. Kaya may fireplace na dalawa sila dito. So makuha namin to. So yun, makakatipid na sa gas. Sobrang mahal ng gas dito. Nakaka-excite. Ang gamit nila dito ay Gas, yun nandyan sa yeah. Ano ang pangalan nun? Basta yun, hindi ko. yeah, Yung parang may gasol, parang gasol. Oo. Parang gasol. So, Parang tank, Yeah. Papa-refill mo lang yung tanke, guys. So, yun, another, challenge, Yeah, challenging life. yeah. At saka, syempre, nakaka-excite yun kasi panibago na namang, yun. Mag-move na naman tayo. Sana ito na yung last na move natin. Kasi yun sabi namin, gusto din sana namin ng parang lumipat lang kami sa maliit na, halimbawa, apartment.
yung kasi kami na lang naman eh. Eh kaso ang iniisip naman namin is kung may makikita naman din kaming mura tapos Parang nagre-rent ka lang na oo, apartment. para karang nagre-rent ng apartment, sabay Mapapasayo oo, pa. mapapasa iyo pa someday. So, yun. Yeah, yun ang lahat naman ng tao pwede magbago yung mga decisions in life. So, yun ang Yeah. na ano namin. Kumbaga, binibigay naman ni Lord yun eh. Hindi naman ibig sabihin na, kumbaga parang hindi ka naman close sa ganun, pero ini-open din ni God yung mga opportunity na yun. Na ano, para sa iyo. So, yun ang naano namin ngayon sa ngayon. So, Yeah. Nung makita namin to ni Mrs., talagang sabi ko parang ito na talaga. Ito, ganun kasi din ba may sa'yo? pinuntahan din kami dito din eh, sa Carnegie. Dito din. Sabay, pagtingin namin doon, parang maganda din siya. Yun ang 1 acre. 1 diba? acre yung lote, Oo, yung isang 1 nakita acre. namin. Bago kami munta rito, Oo. may tinignan kami 1 acre, tapos may maliit siyang bahay, 2 beds, 1 bath, pero malaking lote, 1 acre nga. Ang inisip ko kasi, kaysa kumuha ka ng lote lang na mga 5 acres, 10 acres, tapos mag-homestead ka off the grid property. Ang problema mo naman doon, guys, mapapamahal ka sa septic, tapos electricity. Sa water, Yeah, ano. sa water, electric. So, eto guys, yung mga ganitong property, kung mayroon ng mga may maliit na bahay, kahit cabin lang, ma-improve mo lang siya, okay Ayos na. Yeah. Ay, yung ano, kung mag-start ka from ground up, parang ang hirap, lalo na kung may full-time job ka. Ay, isa sa mga iniisip kasi namin dati ni Mrs., bibili nga kami ng mga 5 acres, 10 acres na property na off the grid, tapos lalagyan muna natin ng RV. RV, oo. Yeah, RV muna. Pero yun nga, kailangan mo, mahal din ng septic, guys. Tsaka, Habang din-develop, gusto sana namin, sa RV muna nakatira. Then, yun, parang yeah. Tapos, unti-unti lang ba? yeah, pero kasi sayang ito, nakitayo na, wala ka ng sakit Tsaka sa ang ulo tagal na dito. nito sa market. Siguro talagang, sabi nga Para ng sa Panginoon atin. ni Lord, para sa inyo yan, kaya walang Yeah, nabili. walang nabili. And then after nun, nakita natin na punta namin dito talagang. So, wow, napawaw talaga. And one thing about this house, guys, ang may-ari nito, matanda, na retired, na dati siyang nurse. Dun sa Doon sa work ko, sa hospital na pinagtatrabahoan ko, nurse din siya doon. So parang yung everything, yung talagang will ni Lord talaga. all things work together Yeah, for all good. things are working together for our favor. Kumbaga, yung saka mura talaga. Ang So, mura yun. nito. Tingnan natin. And yeah, let's see kung i-accept nila yung offer namin and makapasa sa inspection, walang sira, walang malalaking problems, yeah. Like yung roof, yung electrical, yung foundation. Sana walang mga bulok na areas dito. And septic maganda, yung plumbing okay. So far, visual inspection namin ni Mrs. Ikot-ikot kami dito. Okay naman, mga ano lang, pintura-pintura. Pintura lang ating papalitan. May Pero mga gas-gas. overall naman ayos naman siya. Yeah. Tsaka medyo luma lang siya. Pero yun yung may dating, di Oo. ba? Mas gusto ko kasi yung kaysa dun sa mga ngayon. Yung mga bago ngayon. O, di ba yung pinuntahan natin nakaraan, na? Yeah, yung... Madaling masira ang mga dingding. Yeah, Nagpukpuk ka parang lang man kaunti sira na agad. Oo. Unlike nito, solid yung mga wood niya. Kumbaga sa atin, guys, yung mga nasa Pilipinas, ipil or mga nara Nara. yung ano nito. Kaya, Mga kahoy na ginamit, ayun pa nga lang yung pinto, tsaka yung mga poste, ang titibay talaga. Mga biga niya. Ewan ko kung oak wood ba ito mga ginamit ito. Or maple, California maple. I'm not sure. We'll see. Basta, siya, matibay. Tingin ko. Tsaka sobrang tahimik ko. Dito lang magkape-kape tayo dito tuwing umaga. Sa umaga, Tapos titingnan mo yung nature dyan. Sobrang Tapos, pag nakuha natin, magawa tayo ng parang garden. may mga garden fountain. Yes, garden. Nakaka-excite. So yun lang, guys. Sana makuha namin. Hopefully, praying for Hopefully, that. yeah.
Pwede mag-van life din dito. Pwede maglagay ka ng tent dyan. Gusto nyo pumunta din eh. Di kayo Oh yeah magparami. guys, sana makuha namin to. Invite namin kayo mga malalapit dito sa Northern California. Kung gusto na ng escape from city life, dito kayo sa amin. Dito muna kayo. Meron Yeah. naman dyang Pwede kwarto. O kaya dito kayo. Doon kami sa kabila. Yeah, pwede Oh, nyo diga? rentahan tong ano namin, Airbnb. Ay, yes, na ayaw. Sabi nga, Yeah. Alright guys, thank you so much Thank for you, guys. watching. God bless everyone. God bless Bye-bye. po.